Hello Sagittarius, ito yung September reading mo. So, i-cover natin first week, second week, third week, and fourth week mo. So, ito yung overall energies mo for the month of September. Kung bago ka nga pala dito, ako nga pala si Purple Teen. Don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel. Don't forget to like and follow also ang aking FB page. Doon po kayo mag-send ng private messages kung magbubook kayo or mag-i-inquire. Hanapin nyo lang yung link sa description. Sagittarius, tignan na natin. Okay. So, merong bastos na nag-comment sa akin sa gabay ko, gabay reading, na nagkamali lang naman ako ng pagsabi ng sign. Pero sa mga datihan na dito, na-explain ko na sa inyo, no? Ewan ko lang doon sa mga ibang bastos. Ang palatandaan nyo guys, kung ano yung title ng video, kung Libra nakasulat doon, Libra, kung ano yung unang sign na sinabi ko, at kung may mga mababanggit man akong ibang sign sa kalagitnaan, naglolo ko na yung mga utak, no? Kasi nga kung nagbabasa ka araw-araw at ang dami mong binabasahan, minsan yung bunganga mo hindi mo na alam, lumalabas na pala Scorpio, pero yung binabasa mo Libra. May time talaga nangyayari sa akin yun. And nakita ko na rin yun sa ibang reader. Hindi lang po sa akin. Kaya yung mga balasubas dyan, kung balasubas kayo dito sa channel ko, lumayas po kayo dito. Hindi ko po kayo aamuhin. Wala po akong respeto sa mga taong bastos. No? Ako kasi kung bastos ka sa akin, bastos din ako sa'yo. Kung mabait ka sa akin, natural mabait din ako sa'yo. So, ibabalik ko lang energy nyo. No? So, ayan. Para lang malinaw. No, tandaan ninyo kung ano yung title ng video, yun yung sign. Kaya kahit anong pinagsasabi ko pa doon, Leo o ano, tao lang naman nagkakamali. Kayo nga magbasa, sige, kayo na. Kung magaling kayo, kayo magbasa. Tingnan natin kung hindi kayo magkakamali sa inaraw-araw ng buhay ninyo. Bukod sa personal reading, may YouTube pa kayo, may Facebook, may TikTok, may Instagram. Alam mo yun, napaka bastos ng mga tao. Kumbaga, libre na nga yung reading sa YouTube, bastos pa. Wala pang galang sa mga reader. Wala rin naman, kuripot din naman. Ayaw din naman magbabayad ng personal reading. Eh ano ba? Huwag nyo akong piliting maging balasubas din sa inyo natarayan ko kayo. Okay? Yan, yung mga bastos dyan. Yung mga bababait dito, hindi para sa inyo yan. Yung mga balasubas lang. No, hindi ko tinotolerate yung mga ganyan. Pasensya na. Hindi ako paladaldal, pero pag ako nabuisit, nako, huwag nyo nang hintayin. Bastos alam mo yun, kainit ng ulo. Minsan di ako pumapatol sa ganun pag maganda yung energy ko. Naku, deadma. Sa isip-sip ko, low vibration ka. Wala yan yung mga ganyan energy. Pero may time na kailangan mong patulan eh. Lalo na kung sobrang kapal ng mukha para naman mahimas-masan. Diba? Tsaka yung mga bastos na ganyan na tinuturuan ng leksyon. Parang hindi nag-aral yung ugali. Alam mo yun? Hindi siguro naturuan. Ayan, ang overall energy mo, Sagittarius, ay man sa first week of September. So, mukhang merong lalaki. Strong energy ng lalaki. Kung sino man ito, kung ikaw man yan, or kung babae ka, pwedeng person mo, or kung sino man. Uy, alo, tignan mo yung cards mo. First week mo, overall energy mo man. Tas second week mo, woman naman, younger woman. O, diba? Nakikurious ako dito. Wala lang ang weird. Sige, kuha pa tayo. Kasi medyo ano eh. What? Puro tao yung nakukuha ko. Old man talaga yan, yung first week mo. Lalaki talaga yung pinag-uusap. Wala, alam mo, para talaga ako niloloko. Ayoko na, kinikilabutan na ako sa guitar. Kinilabutan ako. Kumuha ang confirmation card eh, pero yun pa rin yung lumabas, tao pa rin.
Sige. Isa pa. Yan, seahorse. Family matters. First week mo, ayan, mukhang may kinalaman sa isang lalaki, kung hindi man younger ito. At meron ding isang may edad na. Hindi ko alam kung senior citizen to. Or basta mas matanda siya. Dalawang lalaki, or hindi ko alam pwedeng dalawang lalaki yung pinag-uusapan dito. Mukhang family member Kung hindi man ikaw yan, no? So, pwedeng ikaw yung isa dito, or pareho mo silang family member, no? So, basta merong something very important. Yun yung main energy mo May kinalaman sa family at may dalawang lalaki, isang may edad, tsaka isang hindi ko alam kung anong edad nun. Pwedeng mas bata. Meron ka ring shopping. Pagdating naman sa kaperahan, mapapagastos ka na naman yata itong first week of September kasi bare months na no? Pwede iba kasi sa inyo namimili na kayo ng regalo para hindi na kayo ma-stress pagdating ng November o December. So, yan. Yung mga dito, dedicated na magregalo every December. Bumibili na kayo, may shopping. Pwedeng mamimili ka para sa iba or meron kang importanteng kailangan, no? Bibilin mo para sa sarili mo. So, ibig sabihin, maliwanag na gastos yan. And sa love life mo naman, Sagittarius, you have silence, frozen, no words, stone wall. So, cold ngayon yung cold ang love life ninyo. Cold kayo sa isa't isa. Frozen, silence, no? So, nakakabinging katahimikan yung meron sa love life mo sa first week of September. Queen of Wands and the Devil. So, pwede may earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Toxic, connected dun sa love life mo, Toxic. Toxic kayo ngayon ng person mo sa first week of September. Toxic yung relationship nyo. Ayan, Pwede may Capricorn dito. Strong energy ng Capricorn. And pwedeng babae. Alam mo, parang pwedeng iba kasi dito, nag-i-stick kayo dito sa relationship niyo kahit parang unhealthy na. Parang, codependency kasi ito codependency itong nangyayari sa inyo ni person mo. Unhealthy yung connection ninyo Nag-i-stay kayo dyan kasi feeling nyo meron kayong napapala dyan sa person or nagbe-benefit kayo sa isa't isa. Alam mo, hindi talaga siya yung sacred na pagmamahal. May kakaiba May kakaiba akong nasa-sense dito. No, or pwedeng iba kasi, naging very dependent na kayo dyan sa person na yan na parang to the point na kung hindi ikaw yung person mo, pwedeng to the point na nafe-feel na hindi kaya pag wala itong person na to no? So, pwedeng illusion mo lang yun illusion lang yun ng person na yan. No? Pwede ka naman kung mawala dyan anytime. No? Kaya mong maging mag-isa ayan yun yung sinasabi ni Queen of Pentacles Huwag mong isiping hindi mo kaya. Kaya mo yan. No? Kakayanin mo yan. Magtiwala ka lang sa sarili mong kakayahan. Kaya mong mag-isa. Hindi mo kayang mag-rely dito sa partner mo forever. Palagi. Hindi totoo na mamamatay ka pag nawala siya. Hindi totoo na mahihirapan ang buhay mo pag nawala siya. Okay? Clarify na natin to. Yung kinilabutan ako, parehong tao. May kinalaman sa wealth. Someone who is wealthy. Babae na may kaya. May younger woman. So, pwedeng kung karelasyon mo to,
Pwedeng mas bata siya sa'yo. Someone who is younger than you. Babae ka man or lalaki. Babae man o lalaki itong tinutukoy dito. Pero parang may wealthy eh. You know, may ano siya eh. May pera to. Kung sino man. Etong person mo, babae man yan o lalaki. Parang ano, may kaya. Baka may kaya yung pamilya nila and siya. Pwedeng successful din siya. Pagdating sa love life mo, second week, meron kang second chance, reconciliation, o mukhang darating naman sa point sa second week na may possibility na magkaayos kayo kung dito pa lang sa first week matabang na, tahimik na, cold treatment na kayo sa isa't isa. Sa second week, pwedeng may ano dito. Pwedeng merong isang magre-reach out o siya na yung lalapit para magkaayos, no? Pag-iisipan kung makikipag-ayos pa ba, no? Pagbibigyan pa ba? Uy, utang, oh. Pagdating na naman sa pera mo, may utang. Oh, baka naman dahil to sa dami mong kinaskas sa credit card mo dito sa shopping. Baka sumobra naman yung credit card kaskas. Ayan, kaya may utang tuloy. O, diba? No, pwedeng iba sa inyo ganyan. Nag-overspend dahil dito sa shopping yung first week of September. Tapos, pangalawang week na problema naman kayo sa pera. O, so, pwedeng mapapautang tuloy kayo dyan. Pwedeng may Gemini, Libra, Aquarius energy. Someone na very observant or nag-i-spy sa paligid-ligid, no? Whether ikaw man ito na nag-o-observe dyan, nag-i-spy, or meron tao na nag-iimbestiga sa'yo, siya yung nag-i-spy, nagsi-CCTV sa'yo, ayan ha. Pwedeng air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Oh, alam mo, parang siya yung younger woman. May feeling ako na kung sino man itong nag-i-stalk or nag-i-spy sa'yo ay yung younger na babae. Kung sino man yan sa buhay mo. Hindi ko alam kung anong relationship or connection niya sa'yo, pero basta meron nag-i-spy. And mukhang babae kasi page yun. Young na babae. Matidisappoint ka talaga second week kasi wala kang pera. Ayan, bukod sa pera. Tapos yung relationship mo pa parang inaalat yung love life mo. Talagang disappointment ito. Ngayon, nangihinayang ka dito. So, hindi ko alam kung ito ba'y malaking perang nawala sa iyo yung pinangihinayangan mo dahil sa relationship na hindi nag-work. Meron ka ditong ikakasad, ikakapanghinayang sa second week of September. Okay? Move na tayo sa third week. Overall energy mo, third week, you are highly thought of. So, yan, pwedeng, laman ka ng isip nitong person na to kung sino man yan. Ayan, ngayon, mamimiss ka naman niya, no? Sala sa init, sala sa lamig to. Okay. So, yan. Kung iniisip mo na hindi ka iniisip nitong person na to, nagkakamali ka. Kasi, you are highly thought of daw. Pinag-iisipan, iniisip ka niya. O, yan. Iniisip ka naman nito, naaalala ka niya, or talagang laman ka ng isip niya, no? More on, yung pag-iisip niya is special, no? Highly thought of daw, oh. So, this person sees you special, or pinahalagaan ka talaga.
Divine feminine, yin, feminine energy. Ang lakas ng feminine energy dito pa lang sa second week mo. No? Pati dito sa third mo, may feminine energy na naman dito. So, may involvement na naman ng babae. Kung sino man yung female, kung ikaw man, or yung person mo yung babae. This is the energy of receiving, submission, no? You are willing to accept kung ano man yung tatanggapin mo pagdating dito sa relationship mo. No, parang ano lang willing to surrender, willing to accept, no? Willing na magpasakop, parang ganon yung energy mo. Or nurturing energy, basta yung positive divine feminine to like caring, nurturing, or willing to submit yung sarili, no? I-offer yung sarili. Yan. This is the energy of receiving. So, ayan, parang you are open, yung napipil ko. You are open to receive kahit ano pa yung matatanggap mo pagdating dito sa love life mo, no? Kumbaga, hindi mo lalabanan, hindi mo kukontrahin. Pagdating naman sa pera, career mo, loan approved daw. So, ayan, kung may kautangan ka man dito, second week of September, Sagittarius, solve na yung problema mo. Kasi sa third week, ayan, ma-approve na yung loan mo So, magkakapera ka na by third week. Tignan na natin yung iba pang energies. Knight of Wands at saka Strength. So, pwede may Leo. Strong energy ng Aries. Strong energy ng fire sign. Leo. Automatic. Ayan o. Si Knight of Wands. Okay. So, kung sino man itong person na to, ikaw man yan, you are excited about something. Ayan. You are very, very excited dito sa bagay na to, kung ano man itong gagawin mo, no? Punong-puno ka ng dito energy and inspiration with the Knight of Wands. Parang yung energy level mo is to the max, no? So hindi ko alam ano ba to, may pupuntahan ka ba? It seems kasi na may travel or may pupuntahan or may gagawin ka, no? Or basta may kinalaman sa Or, pwede kang very excited dito sa pagdating dito sa trabaho mo, kung bago ka dyan, or may bagong project pa, hindi ko alam no? Expect travel, good news, pagdating sa pera, at saka ayun na nga yung loan approved. Kakasabi ko lang, no? Sa job man ito, or sa pera, good news ito. And pwede kang, may travel, kaya siguro excited ka. Hindi ko alam kung magbabakasyon ka ba. Pero kahit sabihin mo ng business related or job related yung travel mo, excited ka pa rin. Yun nakikita ko. May energy dito na excitement. And kung ano man itong problema mo, ma-overcome mo with the strength card. No? Ayan. Kung nagtitiis ka about something, no, mapagtitiisan mo yan. Kumbaga lilipas, mapagdadaanan mo, masusurvive mo yung challenge. So, hindi ka magiging marupok. Yun yung sinasabi ni Strength card itong third week of September, Sagittarius, no? Hindi ka magiging marupok. Mapaglalabanan mo yung bagay na yan. Makakontrol mo Ayan, you will gain control. O, diba? Tignan na natin tong fourth week mo. Fourth week mo, overall energy ay bridge, successfully overcoming a problem. O, diba? Dito pa lang. Sabi ko sa'yo, third week pa lang, na-overcome mo na with the strength card. And to be continued pa siya sa fourth week mo. Masusolve mo yung problema mo. So, kung ano man papasok dito, mukhang third week pa lang, masusolve mo na yung problem mo. Dahil dito sa loan approved, So, pwedeng malaking amount yung niloan mo So, solve na kagad pagdating sa problemang pinansyal. And magpapatuloy pa yan until the 4th week of September. Ayan, masusolve mo yung mga problems mo. Pwedeng yung iba sa inyo dito,
Kahit hindi kalakihan yung sweldo, pwedeng kakagatin nyo na kahit entry level. Ayan no, entry level. No, pwede naman kasing nagsisimula ka pa lang talaga, of course, makukuha mo talaga entry level. Basta meron ditong something na tungkol sa entry level. Ibig sabihin lang yun yung bracket ng income na makukuha mo. Whether dilipat ka man ng company or bago ka lang talagang magtatrabaho. Yan. O, hindi ko alam kung gipit kayo, kakagatin nyo kahit entry level, no? Pagdating naman sa love life mo, 4th week, you have finality. Yung iba dito, magkakaroon na talaga ng finality ng closure. Ito na yung hinihintay yung closure. Magkakatapusan na. Okay? Magkakaroon na ng ending. Sakto, katapusan ng September, katapusan ng relationship, no? So, ito na, magfe-farewell na rin. May magpapaalam na dito for good na. Ayan, no? Closure. So, you will tie up yung mga loose ends mo with this person. At least, nagkaroon ng closure. Kasi iba walang closure, kaya magulo hindi nila alam kung ano na yung kasunod, kung makakapag-move on ba sila, kasi yung iba yung hinihintay nila closure. Pero at least ikaw, Sagittarius, magkakaroon ka na ng closure. At least magkakaalaman na. Oh, diba? Hindi pa rin naman yun. Oh, diba? Ending at ending ang usapan, kumutugma yung love life mo, ayan ang ending. The 10 of Swords. Matatapos na talaga yung paghihirap mo at mukhang malaking contribution yung love life mo sa paghihirap mo sa buhay mo, Sagittarius. Pero wag kang mag-alala, makakaluwag ka na. Matatanggal na tong mga tinik sa likod mo. Yung mga burden, yung mga nagpapasakit sa iyo dahil dito. Magkakaroon na ng finality, ng closure. Magkakaroon na ng ending yung suffering mo. So, that's good news. And also, you have the Hanged Man. Mamumulat na yung kaisipan mo Magliliwanag ka yung isip mo. Ayan, Na-enlighten ka about something, no? So, merong mangyayari itong 4th week of September para sa iyo, Sagittarius, na ma-enlighten ka. So, pa rin, blessing pa rin. Good news pa rin yan, no? And, dahil ikaw yung enlightened dito, ikaw yung willing na mag-sacrifice. Yun yung sinasabi ni Hangman. This is also about making sacrifice. Pero, because of that sacrifice, you will gain something na malalim, something spiritual, like ito, yung mamumulat, no? Enlightened ka na rito So, +1 sa wisdom and level up. Okay? Sagittarius, ito yung mga energies na maaaring paparating sa'yo itong kabuuan ng September. Thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.